Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, Father. Magandang umaga rin sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kung babalikan natin ang lahat ng mga ebanghelyo mula Lunes hanggang sa araw na ito. Magre-review tayo ngayong araw na ito. Simula Lunes hanggang sa araw na ito. Lahat ito ay tumutukoy sa aral na nais ituro ni Jesus sa araw na ito. Ano ang aral na yon? Aral kung paano makakapasok sa langit. Aral kung paano makakapasok sa langit. Balikan natin noong Lunes. Noong Lunes, itinuro ni Jesus ang kahalagahan ng pananalangin. Alam ko, nalimutan na ninyo. No? Noong Monday, di ba? Naalala ba ninyo? Hindi napalayas ng mga alagad ang masamang espiritu na sumapi sa isang lalaki. Dahil nakatingin sila sa kanilang sariling lakas, sariling galing at kakayanan. Nakalimot sila na manalangin. Yan yung unang aral. Kahalagahan ng pananalangin. Walang makakapasok ng langit nang hindi nananalangin. Pangalawa, nung Martes, aral naman tungkol sa pagiging dakila ang tinuro ni Jesus. Diba? Naalala nyo? Nagtatalo-talo pa yung mga alagad ni Jesus kung sino ang pinakadakila sa kanila. At para kay Jesus, ang kadakilaan ay paglilingkod. Paglilingkod na iniuna ang iba at huli ang sarili. Yan yung ikalawang aral. Walang makasariling makakapasok ng langit. Di ka pwedeng maging makasarili. Para pumasok ng langit, iuna ang iba bago ang sarili. Miyerkules. Anong sabi? Ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Ito naman yung aral na tinuro ni Jesus na maging bukas para sa lahat. Walang pinipili at hindi nang uuri. Ang langit ay bukas para sa lahat. Hindi tayo mamimili. At hindi tayo namimili. Kaya yung mga nagsasabing, maliligtas ba kayo? Yan, no? Hindi ko alam kanino galing yun. Kaninong mensaheng galing yun?
Dahil si Jesus, bukas ang langit para sa lahat. Yun yung ikatlong aral. Huwebes, ika-4, tinuruan tayo ni Jesus na umiwas sa kasalanan. Yan, naalala na nila, no? Walang nakakapasok sa langit ng may kasalanan. Kaya dapat itong iniiwasan at ang sanhi ay nilalayuan o inaalis. Inaalis ang sanhi ng kasalanan. Naalala nyo pa, di ba? Kaya kung ang pagkakasala mo ay mata mo, anong sabi? Dukutin mo. Kapag kamay, ano sabi? Putulin mo. Kapag paa, ano sabi? Putulin mo. Malinaw. Tinuturoan tayong umiwas sa kasalanan at ang sanhi ng kasalanan alisin sa ating buhay. Kahapon, Biyernes, Panglima, tinuruan tayo ni Jesus ng katapatan sa pakikipagkaibigan o kaibigan at higit sa lahat, katapatan sa ating relasyon sa Diyos. Para makapasok ng langit, dapat tapat. Hindi nanloloko. Hindi nangangaliwa. Malinaw yun. Simpleng aral. Para makapasok ng langit, dapat tapat. At panghuli, pang-anim sa araw na ito, ginamit ni Jesus ang imahe ng isang bata na nagtataglay ng katangian ng isang taong taglay ang paghahari ng Diyos. Dito tayo binabalik ni Jesus sa pagiging bata, imahe ng bata. Isang bata na hindi man mahalaga sa paningin ng iba, mahina at walang kakayanan. Ngunit taglay naman ang kapakumbabaan. Yun, no? Pag-asa sa Diyos at hindi pagiging makasarili. Ganyan ang isang bata. Mababa ang loob, umaasa sa Diyos at hindi makasarili. Mga kapatid, pinapaalala sa atin ni Jesus na para maabot ang langit, hindi kailangan umangat. Pakiramdam kasi natin ang langit, ang taas-taas. Pakiramdam kasi natin ang langit, nasa ibabaw. Hindi mo kailangan umangat. Anong kailangan mong gawin? Bumaba at magpakababa. Baliktad, ano? Yung langit, hindi mo kailangan umangat. Ang kailangan mo, bumaba at magpakababa. Dahil ang langit ay wala sa itaas, kundi nasa mga mabababa. Amen.